Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, isa sa mga tanda na muling nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo ay nakaalis na daw ang bato na panakip doon sa kanyang libingan. Napakagandang larawan nun. Ang nagtakip, ang pumigil para hindi makalabas ang ating Panginoon na muling nabuhay ay isang malaking bato. Isang pabigat. Pero sa kapangyarihan ng Diyos, yan ay naialis niya. Napakagandang paalaala niyan na huwag mo nang ibabalik ang inalis ng mabigat o balakid ng Diyos. Yan ang dahilan bakit napakarami sa atin ang nagdurusa at nahihirapan. Hindi mo naman kailangan iyang bato ng iyong takot. Pero palagi mo pa rin nilalagay sa iyong isip. Kaya ka naman nahihilo. Hindi mo naman kailangan ilagay yung bato ng paninira ng ibang tao. Kaya naman, sumasakit naman ang iyong loob. Hindi mo rin naman kailangan ilagay yung bato ng iyong mga pag-aalala dahil hindi ka makabayad sa iyong mga utang. Ilalagay mo ang iyong mga takot sa iyong bulsa. Kaya napakabigat ng iyong pag-asenso. Ano yung bato na hindi mo maialis? Kapatid, lumapit ka sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi ikaw makakapag-alis niyan, kundi tanging siya lamang sa tulong ng kanyang kapangyarihan. At kapag naialis na natin itong mabigat na bato, tayo ay lalaya, tayo magiging payapa. At para tayo ay makitang karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lang amang manal, Panginoong
Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong dinaragdagan ang mga supling ng iyong sambayanan. Ipagkaloob mo ang tinanggap nila sa pananampalataya, ay laging pakinabangan nila sa pagdiriwang damadal na salo-salo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito, sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkaalam ng Diyos sa mulat mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaring mamayani sa kanya, gaya ng sinabi ni David. Nakita ko na laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay, at hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Ituro mo sa akin ang mga landasing patungo sa buhay, dahil sa ikaw ang kasama ko. Ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkang si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga inapo. Ang muling pagkabuhay ng Mesiyas ang nakita't hinulaan ni David ng kanyang sabihin. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong si Jesus ay muling binuhay ng Diyos at saksi kaming lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin, tulad ng inyong nakita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko,
ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, o poon ko, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya'y kailan may hindi ako matitinag. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, ang aking dalangin, ako'y iyong tangkilikin. Alleluia, alleluia, alleluia. 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 Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, dali-daling umalis sa mga babae sa libingan. Pinagarian sila na magkahalong takot at galak at patakbong nagpunta sa mga alagad upang ibalita ang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. At lumapit sila, niyakap ang kanyang paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, huwag kayong matatakot. Humayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea. At makikita nila ako roon. Pagkalis ng mga babae, pumunta naman sa lungsod ang ilan sa mga kawal na nagbabantay sa libingan at binalita sa mga punong saserdote ang lahat na nangyari. Nagtipon-tipon ang mga ito at matapos makipagpulong sa matatanda ng bayan, sinuhulan ng malaki ang mga kawal. At inutusan sila ng ganito ang ipamalita. Samantalang natutulog kami kagabi, naparito ang kanyang mga alagad at ninakaw ang kanyang bangkay. Sinabi pa nila, huwag kayong mag-alala. Makarating man ito sa gobernador, kami ang bahala.
Tinanggap ng mga bantay ang salapi at ginawa ang bilin sa kanila. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sabi-sabi ng mga Hudyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a happy Easter po sa inyong lahat. Ay, greet nyo naman po mga katabi nyo, Happy Easter. No? Happy Easter po sa inyong lahat. At ganyan din po, Happy Easter sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin online, lalong-lalo na sa mga ibang bansa. Pinagdarasal po namin ang inyong kaligtasan pa rin. Narinig po natin ngayon sa ating mabuting balita ang kwento ng pagpapakita ng muling nabuhay na ating Panginoong Jesucristo sa mga babaeng kasama niya kung siya pa'y nagmimisyon. Pero ang tanong, bakit sa mga babae siya unang nagpakita? Pwede naman po, di ba? Unang magpakita muna siya sa mga alagad niyang lalaki, sa mga apostol. Para naman pagalitan niya ang mga ito, bakit iniwan siyang mag-isa doon po sa Kalbaryo? Maalala niyo, isa lang po ang naiwan sa Kalbaryo, si San Juan lang. Maaari din naman pong magpakita ang muling nabuhay na Panginoon kay Pilato. At patunayan niya, totoo nga siyang hari, hindi lang ng buong sansinukob, kundi pati ng langit. Maaari din naman pong magpakita, unang-una, ang ating Panginoon sa mga Pariseo at sa mga pari ng templo para mapahiya sila doon sa ginawa nilang pagpapahirap sa Kanya sa krus. Pero bakit sa lahat na pwedeng puntahan ng ating Panginoong Jesucristo, sa mga babae pa siya unang nagpakita? Kasi, alam naman po natin, chismosa ang mga babae. Hindi po ba? At sigurado, mas madaling pumalat yung balita tungkol sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Ayaw sumagot ng ibang babae. Silence means yes. Biro lang po. Pero mga kapatid, may mas malalim pa pong dahilan kung bakit ang mga alagad na babae ay ang unang-unang mga tao kung saan nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo na muling nabuhay. Hindi po ito aksidente. Hindi po ito pagkakataon lang. Ito po ay mensahe para sa ating lahat. At kung gusto talaga nating maranasan ang resurrection ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan nating tandaan ang tatlong bagay na ito. Unang-una, nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa mga babae dahil malapit sila sa Kanya. Ang sabi, maaga pa lang pumunta na ang mga babae doon sa libingan ng ating Panginoong Jesucristo. Habang ang iba natakot, sila po nagtiwala. Habang ang iba tumakbong palayo, sila naman po ay lumapit. Mga kapatid, ang Diyos hindi po nagpapakita sa mga malayo sa Kanya. Nagpapakita ang Diyos sa mga lumalapit sa Kanya. The resurrected Christ shows Himself to those who draw near to Him. Mga kapatid, tandaan po natin na pag malayo din ang puso mo sa Diyos, hindi mo siya mararanasan. Amen? Kaya bago ka magreklamo, bakit walang grasya sa iyong buhay, tanong mo muna sa iyong sarili. Pagmunihan mo, gaano ka ba kalapit sa ating Panginoong Jesucristo? Yan ang problema kasi natin eh. Gusto nating mabasbasan, pero ayaw naman nating lapitan yung nagbabasbas sa atin. Maraming mga taong ganyan. Gusto ng pera, ayaw naman magtrabaho. Di po ba? Gustong maging healthy,
Ayaw naman lumapit dun sa pagkain na healthy. Gusto maging masaya, pero ayaw umalis dun sa mga nakaka-depress sa kanila. Tanong mo sa iyong sarili, saan ka ba nakalapit? Tandaan din po natin, habang ikaw ay nagkakasala, lumalayo ka sa Diyos. What blocks you from experiencing the grace of the resurrected Christ is your sin. Amen? Kaya, wag mong i-expect na makakaranas ka ng pagpapala, ng bendisyon, kung pinipili mo naman araw-araw na magkasala. Amen? Kaya, kung pakiramdam mo, parang napakalayo mo sa Diyos. Baka hindi naman siya ang lumayo eh. Baka mismong ikaw, nilalayo mo ang sarili mo sa Diyos. Lumapit ka. Pumasok ka sa simbahan. Magdasal ka kahit na hindi mo feel. Yan yung paglalapit ng ating loob sa Diyos. At dyan natin mararanasan ang kanyang presensya, ang kanyang pagmamahal. Amen? Pangalawa po, nagpakita si Jesus sa mga babae dahil tapat sila sa Kanya. Take note of that. Hindi lang po mga babae nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo. Take note of this. Hindi lang po basta-basta sa mga babae nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo. Nagpakita siya sa mga alagad na babae. Ang tunay na alagad, tapat. Do not call yourself a disciple if you are not faithful. Amen? Hindi lang po present yung mga babaeng ito noong masaya. Present din sila noong may luha na. Hindi lang po present ang mga babaeng ito nung pong may himala. Present din sila kahit na mayroon ng trahedya. Mga kapatid, madaling sumunod kapag okay ang lahat. Pero ang tunay na pagmamahal, nananatili kahit mahirap na. Tandaan, may gantimpala ang pagiging tapat. At ang gantimpala ng katapatan sa Diyos ay ang kanyang presensya na pinagmumulan ng ating buhay. Baka hindi niyo po alam ito. Ang Spotify, yung pong application, yung pag ginamit nyo, makakarinig kayo ng music. Yung pong application na yan, hindi po kumita for 16 years. Grabe po, no? Ilang pong taon, wala pong profit. Ilang taon, walang nangyari. Ilang taon, puro pagod, puro investment. Kaya, kung ikaw siguro yun, baka sinabi mo, tigil na, suko na, wala namang resulta. Pero hindi po sila tumigil. Nagpatuloy sila. Naging tapat pa rin sila dun sa kanilang ginagawa. Kahit na wala silang nakikitang bunga, hindi po sila huminto. At ano po ang nangyari? Pagkalipas ng maraming taon, nung 17th year, doon pa lang sila kumita, bilyon na. At ngayon, sa buong mundo, ito yung number 1 app ng music. Ginagamit ng napakaraming tao. Mga kapatid, kung ang katapatan sa trabaho may gantimpala, di ba mas higit pa ang gantimpala pag ikaw ay tapat sa Diyos? Kung ang mga kumpanya, mga tao, marunong magbigay ng reward, lalong-lalo na ang Diyos. Di po ba? Kasi kita ng Diyos ang lahat. At kita din ng Diyos kung meron kang isang tapat na puso. Ang Diyos pa, siyang nagbibigay ng biyaya, kapayapaan, at buhay na walang hanggan. Kaya kung ang pakiramdam mo, matagal ka na nagdarasal, pero wala pa ring sagot,
Nagsisimba ka, pero wala namang nangyayari. Gumagawa ka ng mabuti, pero walang nakakapansin. Huwag kang itigil. Dahil ang Diyos, pinapakita niya ang kanyang kalwalhatian sa mga taong tapat at sa mga taong hindi lumalayo sa Kanya. Amen? Pangatla po at kahuli-hulihan. Nagpakita si Jesus sa mga nalulungkot at nahihirapan. Sino pong unang naka-experience ng resurrection? Hindi po yung mga nagsasaya o yung mga nagdidiwang. Nagpakitang unang-una ang muling nabuhay na si Jesus doon sa mga umiiyak. Hindi sa mga malalakas nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo, kung hindi sa mga sugatan. Hindi nagpakita ang ating Panginoong Jesucristo sa mga kompleto, kung hindi sa mga may sugat sa kanilang mga kalooban. Mga kapatid, napakaganda po, tandaan natin. Ang Diyos, hindi po siya dumarating kapag okay ka na. Mas dumarating ang Diyos kapag sayid ka na, kapag wasak ka na, kapag ayaw mo na at bigat ka na. Amen? Kaya, kung ikaw ay nasasaktan ngayon, kung ikaw ay umiiyak, kung ikaw ay nalilito, at hirap na, good news. Ikaw ang unang pupuntahan ng ating Panginoon. Because God draws near to the broken-hearted. Ang kapatid, muli na pong nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Pero, tayo kaya? Baka paulit-ulit pa rin tayong bumabalik sa mga libingan. Ang sabi, wala na ang Diyos dun sa libingan. Kaya tigilan mo na pabalik-balik pumupunta sa iyong kamatayan. Lumapit ka sa Diyos sa buhay. Naghihintay siya sa iyo sa simbahan. Maging tapat ka sa Kanya kahit na nahihirapan ka. At huwag mong tatakasan ang iyong lungkot. God meets you where you are. At dito mo mararanasan ang tuwa at kapayapaan na muling nabuhay na si Kristo. Hindi lang ngayon, o hindi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Sa gitna ng ating kagalakan, dahil nagtagumpay si Kristo sa kamatayan, at siya ang niluwalhati, ilapit natin sa Diyos Ama ang ating mga pangangailangan. At isabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway magpanibago kay Kristong muling nabuhay at maghatid ng mensahe ng pag-asa at pag-ibig sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway hindi matakot mamuhay ayon sa katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang kapayapaan ng Panginoong muling nabuhay naway manahan sa ating mga puso at sa ating mga tahanan at lumaganap sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na aming Ama, dinadalangin namin na ang kagalakan ng Pasko na muling pagkabuhay ay tumimo nawa sa aming isip at puso at lalong kaming ilapit sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We
Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread, we will drink this saving cup, and feel your presence, O Lord. As we offer this bread, and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan upang ang iyong binigyan ng bagong buhay sa pagsampalataya sa iyong ngalan at pagkadalisay nung sila'y bininyagan ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, kung tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. At lalong-lalo na ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay, siyang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan, na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na lahimlay. May pag-asa sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw.
Ipahintulot sa bukso ang yadya mo kami sa lahat ng bansa. Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabika ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nadala. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay nagana. Tinanggap kong buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Siya'y daan ng buhay, minahal ka ng
Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, naway masaganang pakinabangan ang piging ng pagkabuhay upang sa pagtahak sa landas ng kaligtasan, kami maging marapat sa iyong mga pagpalaing bigay. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapatid, isang malungkot na kwento na kung saan muli nang nabuhay ang ating Panginoon, pero marami pa rin sa atin ay parang Biyernes Santo pa rin ang itsura. Biyernes Santo pa rin ang kanilang nararanasan. Di po ba? Bakit ba kahit na natalo ng ating Panginoon ang kamatayan, meron pa rin mga tao na nananatiling malungkot, nananatiling depressed. Maaaring hindi pa nila inaalis yung bato. Yung bato, pinipili nilang yakapin ito, pinipili nila yung mga mabibigat na bagay, imbis sa magaan na bagay na gustong ipagkaloob ng Diyos sa atin. Ang Diyos, inalis na niya yung mabigat na bato. Huwag mo nang ibabalik yan sa buhay mo. Amen? Hindi ka rin makakaranas ang tuwa kung ikaw naman ay lumalayo sa Diyos. Because remember that joy is a gift from God. Yes, you can choose to be happy. And yet, without the grace of joy, you will never feel that light in your heart. Maaaring ang mga iba sa atin, tinatawag na Kristiyano, Katoliko, hindi naman tapat sa Diyos. Remember that God rewards faithful hearts. Kahit na matagal, maghintay ka, huwag mong iiwanan ng Diyos. At ikaw ay bibiyayaan niya. Amen? Pero kahuli-hulihan, merong tao, Biyernes Santo pa rin ang karanasan niya kasi siya'y nananatili sa isang lugar na hindi naman inuutos ng Diyos na doon siya manatili. Anong sabi sa ating ebanghelyo kanina? Pumunta kayo sa Galilea. God is instructing us to go somewhere, and yet because of our hard-headedness, because of our ego, we do not follow God's instruction. Marami sa atin malungkot kasi pinipili pa rin ang libingan kaysa dun sa lugar na kung saan tinuturo ng Diyos na dapat nating puntahan. Dear friends, stop going back to the graveyard. Ano yung mga libingan na pabalik-balik mong tinitignan, ayaw mong iwanan? Maaaring yung mga kabiguan mo, maaaring yung masakit mong nakalipas, maaaring yung mga takot mo. Kapatid, di mo namang kailangan na diyan ka mamalagi. Because God wants you to be free. God wants you to be happy. So, draw near to Him. So, be obedient to Him. Open your heart to the resurrected Christ. At makikita niyo po, mararanasan niyo ang kanyang kapayapaan, ang kanyang tuwa. Ngayong araw, kahit na wala tayong gana, keep on praying. Keep on talking to the Lord. Makinig ka lang. Pag nakita mo
naramdaman mo, sumunod ka sa Kanya. Hindi ka magkakamali kapag sinusundan mo ang kagustuhan ng Diyos. May malaking biyaya, may malaking pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ng muling nabuhay si Kristo. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia.
Diyos